Aklan Piña Geographical Indication Seal, opisyal nang inilunsad sa Kalibo. 3 palapag, 6 na silid-aralan sa New Washington National Comprehensive High School, pinasinayaan. Truck, tumagilid sa diversion road sa Leso, isang tricycle na damay. DSWD-6, nagsagawa ng home visitation sa New Washington. Aklan Police Provincial Office, sinimula na ang 31st Police Community Relations Month. Matinding tagtuyot, nagdulot ng water crisis sa Real Quezon. San Jose National High School sa Tacloban City, balik klase na matapos ang shooting incident. Magandang hapon, Provincial Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw July 7, 2026. Inilunsad ang Aklan Piña Geographical Indication Seal kasabay ng panunumpa ng mga bagong opisyal. Ladies and gentlemen, it is my privilege to present to you the official Aklan Piña Geographical Indication Seal, a symbol of authenticity, heritage, excellence, and enduring legacy of the Aklanon weaving tradition. At a count of 1, 2, and 3, ladies and gentlemen, the official Geographical Indication Seal of the province of Aklan. Opisyal nang inilunsad ang Aklan Piña Geographical Indication Seal kasabay ng panunumpa ng mga bagong opisyal na Aklan Piña and Indigenous Fibers Manufacturers and Traders Incorporated nitong Lunes, Hulyo 6 sa Ati-Atihan Country Inn sa Kalibo, Aklan. Pinangunahan ni Kalibo Mayor Churis Bautista Sucro ang induction ceremony at binigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga at patuloy na pagpapalaganap ng tradisyonal na piña weaving sa lalawigan. We are welcoming a new set of leaders who will carry forward the work of the Aklan Piña Mantra Association. And at the same time, we are celebrating another milestone in the journey of our beloved Habu Piña to the launching of its Geographical Indication Seal, the GI Seal. As Mayor of Kalibo and as a proud Aklanon, this gives me great joy and pride. Growing up in Aklan, we have always known that our piña weaving is special. We have admired the patience, the precision, and the artistry of our weavers. But sometimes we become so accustomed so that we have never forget just how extraordinary it truly is. The truth is, what our weavers create is not ordinary fabric, it is a masterpiece. It is a history woven by hand. That is why today's launching of the Geographical Indication Seal is so important. The seal tells the world something that we have known. The authentic Aklan Piña is unlike any other. Actually, let me share na at least may seal na before pagdaog na akong 2022. So, pili ako mga barong. Iba-iba, may local barongs. Then, somewhere in Laguna, Lumban. Tanaw ako't barong. So, manami ako barong. Kamahal ka na. Then, upon knowing, find out ng mga tanang ako sa Indosors na dat pinya, they said, halin iya katon. So, imagine do andang profit na bako na dat barato yung do fabric, do raw material, then upon they have the machine, computerized, then the embroidery, marketing, kamahawat ako andang baligya. Tapos naduduga na kung sino andang source, syempre isip andata. So, that's why manami nga nila na may seal kita at Aklan, at least hindi ta maduga do atong identity na ita naghalin. So at least may ipasa naton for the next generations to come. Anya, mahalagang mapanatili ang kalidad at pagkakakilanlan ng Aklan Piña bilang isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng probinsya. Ayon sa Department of Trade and Industry Aklan, ang Geographical Indication Seal ay magsisilbing pagkilala at proteksyon sa Aklan Piña bilang produksyong may natatanging pinagmulan at mataas na kalidad. Inaasahan ding makakatulong ito sa pagpapalawak ng merkado at pagpapalakas ng kabuhayan ng mga lokal na manghahabi at negosyante ng pinya. Nagbayag naman ng suporta ang mga kinatawan ng DTI
NBI, DOST, Gobyerno Provincial ng Aklan at iba pang partner agencies para sa patuloy na pagpapaunlad at pagsusulong ng industriya ng pinya at indigenous fibers sa lalawigan. Era G. Briones, Kalibo Cable News. 3 palapag, 6 na silid-aralan sa New Washington National Comprehensive High School, pinasinayaan. Madida sa baliting yan, si Jeron Salas. Pinasinayaan ang bagong 3 palapag, 6 na silid-aralan sa New Washington National Comprehensive High School nitong Lunes, July 6. Sa isinagawang inauguration, blessing at turnover ceremony, nagbigay ng inspirational message si 1st District Congressman Representative Jess Marquez na naglalayong magbigay ng komportable at malapad na espasyo para sa mga mag-aaral sa nasabing paaralan. Samantala, siniguro naman ni Congressman Marquez kasama ang kanilang partner sa Greenland Builders na pinangungunahan ni Engineer Titoy Rodriguez na bukas ang kanilang tanggapan para sa mga programa na makatutulong sa buong lalawigan ng Aklan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Tumagilid ang isang truck sa diversion road sa Lazo kung saan nadamay ang isang tricycle sa aksidente. Matras, matunora. Gracias, guys. Tumagilid ang isang truck sa diversion road, Barangay Bagto, Lazo, Aklan nitong Lunes ng hapon, Hulyo 6. Batay sa inisyal na impormasyon, isang tricycle ang umano'y nadamay sa aksidente. Hindi pa agad natukoy kung may mga nasugatan o ang lawak ng pinsalang dulot ng aksidente. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng Lazo Municipal Police Station upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar at magsagawa ng investigasyon. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kalagayan ng driver ng truck. Gayon din ang sanhi ng pagkakatagilid ng sasakyan. Samantala, pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat at asahan ang posibleng mabigat na daloy ng trapiko sa naturang bahagi ng diversion road habang isinasagawa ang clearing operations at investigasyon. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamamagitan ng Supplementary Feeding Program and the Sustainable Livelihood Program nagsagawa ng home visitation sa mga benepisyaryo sa New Washington. Madida sa balitang yan, si Jelena Rosales. Nagsagawa ng home visitation sa 3 barangay sa New Washington ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamamagitan ng Supplementary Feeding Program at Sustainable Livelihood Program. Layunin ng aktibidad na suriin ang kalagayan sa pamumuhay at pangangailangan ng mga pamilyang benepisyaryo at mas paigtingin pa ang kolaborasyon pagdating sa mga iba't ibang programa. Sa pamamagitan ng home visitation, nagkaroon ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga pamilya ang ahensya at mas nalaman ang sitwasyon at kalagayan ng mga benepisyaryo at nakapagrekomenda ng kinakailangang suporta kabilang ang nutrisyon at mga hakbang para sa kabuhayan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Sinimula na ng Aklan Police Provincial Office ang 31st Police Community Relations Month. Opisyal nang sinimula ng Aklan Police Provincial Office ang pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month nitong Hulyo 6 sa Campus Sir Martilino New Busuang, Kalibo. Naging keynote speaker si Attorney Dapra Jane Veloso, Provincial Officer ng National Police Commission or NAPOLCOM, na nagbigay diin sa kalagahan ng matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Isinagawa ang programa sa temang Sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan, Tapat,
maaasahan at nararamdaman ng bayan na layong higit pang palakasin ang pagtutulungan ng kapulisan at mamamayan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng seguridad sa lalawigan. Sa paglulunsad, muling pinagtibay ng Aklan PPO ang kanilang pangako na maghatid ng tapat, maaasahan at makataong serbisyo kasabay ng pagpapatibay ng tiwala at pakikipag-ugnayan sa bawat aklanon sa pamamagitan ng iba't ibang programang nakatuon sa komunidad. Era J. Briones, Kalibo-Cable News. Dahil sa matinding tagtuyot, 2 buwan nang nararanasan ng mga residente ng Real Quezon ang kakulangan ng supply ng tubig. May detalye sa balitang yan, sina Liza Rosales. Dahil hindi deserve ng mga taga-Real na maghirap tayo sa tubig. Mahaba ang pila ng mga residente tuwing dumarating ang water tanker ng lokal na pamahalaan para makakuha ng tubig na gagamitin sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ilang residente, hindi sapat ang nairarasyong tubig kaya napipilitan silang manghingi sa mga kapitbahay o kaya'y maglaba at kumuha ng tubig sa ilog. Ngunit maging ang Kinadliman River na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng bayan ay unti-unti na ring natutuyo dahil sa matinding tagtuyot. Dahil dito, naglagay ang mga lokal na pamahalaan ng mga water pump upang makakuha ng natitirang tubig sa ilog, ngunit aminado itong hindi pa rin sapat ang supply. Ayon kay Mayor Julian Makasait, bumuo na ang munisipyo ng Municipal Water Crisis Task Force upang mapabilis ang mga solusyon sa problema sa tubig. Po sa ngayon ay bumubuo po tayo ng Municipal Water Crisis Task Force para po aralin talaga. Kasalukuyan na rin ginagawa ang isang deep well sa tulong ng pamahalaang panlalawigan, habang plano ring magdeklara ng state of calamity dahil sa lumalalang water crisis. Umapela rin ang lokal na pamahalaan sa national government para sa agarang tulong at pangmatagalang solusyon sa krisis sa tubig sa Real Quezon. Liza Rosales, Kalibo-Cable News. San Jose National High School sa Tacloban City, balik klase na matapos ang shooting incident, dahilan na ikinasawi ng 3 estudyante. May detalye sa balitang yan, si Jenny Rosales. Muling ibinalik sa face-to-face classes nitong Lunes, July 6, ang mga mag-aaral ng San Jose National High School sa Tacloban City. Bilang bahagi ng security safety, isa-isang ininspeksyon ng mga kagamitan ng mga mag-aaral bago pumasok sa nasabing paaralan. Maliban dito nakantabay ang mga katuwang ng ahensya, kabila ang Philippine National Police, City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang mga partner agencies upang magbigay ng seguridad at suporta sa loob at paligid ng paaralan. Samantala, patuloy ding pinaiigting ng Department of Education ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa school safety at learning protection upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at matiyak na ang bawat estudyante ay makapag-aaral ng may kapanatagan ng isip. Jelana Rosales, Kalibo-Cable News. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa Ara J. Briones at ito ang Kalibo-Cable News.